Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Mag-isang mga nakikinig sa FB Live, magandang umaga po sa inyo lahat. At salamat sa biyaya ng ating Panginoon na muli na tayong tinikod upang sama-sama natin siyang purihin at sambahin sa kanyang banal na pangalan sa magitan po ng pag-aharal ng kanyang mga banal salita po. At yung ating opening song po ay ang Lirio sa Linis. Sabay-sabay po natin awitin po. At sa uling talata, tayo po itatayo para sa ating opening prayer po. Isang pangalang dakilat banal ng galing
Ama, sa Espiritu at Katotohanan. Papasalamat po kami, Panginoon, sa oras na ibigay mo po. Bawat isang Panginoon ay ingatan mo sa pagpunta dito sa lugar na ito. Pagpatuloy, Panginoon, ay nakapagpwes sila ng panahon, oras at paglilingkod sa buong pananampalataya. Salamat po sa bawat puso, sa bawat kaisipan na nilinis mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpunta ng aming sarili. Upang patuloy kami po ay magpakumbaba sa ito ba na nakarapan upang kami po, Panginoon, ay makapagsamba sa iyo, Panginoon. Ganun din po, kami po ay magpapasalamat sa lahat po ng mga binaya na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Lahat na kami po ay kulang, kakamali. Nagpapasalamat po kami sa inyong mamahal na patuloy na binibigay mo sa amin. Kami po ay magpapatuloy na magpingkod sa inyo, Panginoon. Hindi po sa inyong mga gagamitin sa umagang ito ay bigyan mo po siya ng alaman, pag-inuan. Kung sa ganoon ay maipahayag niya, Panginoon, ang kanyang pinag-aralan. At kung sa ganoon, Panginoon, ay maintindihan namin kung saan ang iyong mensahe ipaparating sa bawat sa Panginoon. Ito ay aming magamit ang pamumuhay ko lang sa Pascal. Ganun po, Panginoon. Salamat po sa bawat panahon na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Ganun po, Panginoon, patuloy na manguna sa mga kapatid namin. Dito namin kasama sa bagal nito at patuloy. Ito ang sa kanila sa aming gawain. Kaya po silang makasama patuloy sama-sama ang pamatigil sila. Patuloy, Panginoon, na aming pinapalik sa inyo. Pangalan ko ng aming Panginoon Jesus. Ngayon po makahanin po tayo ng tanging bilang na iladala ng ating mga kapatid. Ngayon po tinatawag na po yung mga piling kayo po ng kukulang Kristiyano na sa tamon para umawag sa kapan po ng ating Panginoon.
pasalamatan ng Panginoon sa narinig natin na awitin po. Ngayon po, inanyaan ko po kayong tumayo bilang paggalang po ng salita ng Diyos. At makibukas po tayo sa Filipos chapter 2 verse 11 po. At babasahin ko po sa wika po natin. Filipos chapter 2 verse 11, sabi po sa nasulat, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon, siya kakalwalhati ng Diyos Ama. Purihin po ang salita ng Diyos na ating binasa. Bago po tayo magkakawin po natin na marinig ang mensahe ng ating Panginoon, makakarinig po tayo ng isang tanging pila. Ngayon na kapatid na si Brother Bernardo Medina. Ikaw ay namamanghang sa mga kislap ng bituin. Liwanag ng araw, saan ang gagaling? Ibong umaawit, nagsasayaw sa hangin. Kay gandang pagmasdan, halaman at bulaklaki. Ngunit siya'y higit pa rin sa mga kislap ng bituin. Liwanag niya'y namasdan, higit sa kanina. Puso'y umaawit ng papuring walang hanggan sa ating Panginoon. Magpakailanman, kailanman. Siya may likha ng lahat. Ang Panginoon Jesus, siya may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na Panginoon. Ang buhay sa daigdig ay kusang magwawakas. Ngunit kung nananalig, ikaw ay maliligtas. Dahil siya ang buhay, ang katotohanan. Siya ang Panginoon, magpakailanman, kailanman. Pagkat siya may likha ng lahat. Ang Panginoon Jesus, siya may hawak ng buong mundo. Kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay na Panginoon. Pagkat siya may likha ng lahat. Ang Panginoong Jesus, siya may kapangyarihan niya'y sa habang panahon. Si Jesus ang tunay, si Jesus ang tunay, si Jesus ang tunay na
purihin at pasalamatan ng Panginoon sa awitin natin today. Gayet po, ihanda na po natin ang ating pusong isipan upang pakinggan po yung mensahe ng ating Panginoon sa magitan ng kanyang lingkod na si Brother Arlan Bacno po. Magandang umaga po mga kapatid. Morning sa ating lahat. At pagsalamat tayo sa Panginoon na kaninang umaga ay napakalakas na ulan at tumigil. At nagkaroon tayo muli ng pagkakataon upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sandali po tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po nagpapasalamat muli sa umagang ito. Naway kayo po ang maitaas patuloy sa magitan ng mga taging bilang at ngayon sa pangaral na salita ng Diyos. Sa kabuuan, kayo ang maitaas, maluwalhati sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ito po yung ating paksa. Madalas ito yung aking title sa message natin. Hindi ko alam kung ilang beses na. At alam ko rin si Brother Lloyd, ginamit na rin ito. Pero ang salita ng Diyos ay laging mabuhayan mga kapatid. Kaya yung ating paksa natin ay si Yesu Cristo ang Panginoon. Jesus Christ is Lord. Makita natin yan sa Philippians chapter 2 verse 11 and other selected scriptures. Si Yesu Cristo ay Panginoon. Sa Hebreo, ito ay tinatawag na Adonai. Sa Griego, ito yung tinatawag na Kyrios. Sa Latin, ito ay Dominos. Sa Tagalog, ito ay Panginoon. At sa Kapampangan, Ginu. Ang Panginoon. Alam niyo ba yung salitang Lord ay ginamit din ni Sarah sa kanyang asawa, si Abraham? Tinawag niya siyang Lord, which means sign of respect at sa husband. At marami pang paggamit, katulad sa Europa, ginagamit ang salitang Lord sa mga lalaki, sa mga kinikilala, as a sign of respect. But to our Lord Jesus Christ, siya lamang ang ina-address nating Lord, Master. Hindi lang siya Master, kundi God, which is over all authority. Siya ang may authority sa atin. Kung tayo ay Kristiyano na, tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ng isang manunulat, ang Yesu Cristo o Jesus Christ Lord or Jesus is Lord is the earliest, shortest, simplest Christian confession or creed sa ating pananampalatayang Kristiyano. Hindi ito slogan or motto. It is a biblical truth. Kaya nga nasa Philippians chapter 2:11. It's not a slogan, it's not a motto, it's not a magical phrase. Kasi sabi natin, it is a biblical truth. Yung pinaka-una, pinaka-maiksi, at pinakasimpleng pananampalatayang confession, pagpapahayag na tayo Kristiyano. Kaya yung salita, yung pagkapanginoon ng Panginoong Jesucristo, ito'y hinula din sa propesiya. Sa isang talata sa mga awit, 110, 110 verse 1, ganito po ang sinasabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan, hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Maliwalag dito, ang unang pagkasabi ng Panginoon ay yung Diyos Ama. At ang pangalawa ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Minsan, ang ating Panginoong Jesucristo, kinausap niya ang mga Pariseo
ang mga religious leader, kasi yung mga pariseyong ito, hindi nila kilala ang Panginoong Jesus personally. Pero alam ng mga pariseyong ito, na 22:41 patuloy hanggang 46, ganito po ang sinasabi. Sa verse 41 ng Matthew 22, habang nagkakatipon ng mga pariseyo, ay tinanong sila ni Jesus, mga kapatid. Ang ibig sabihin dito, ang ating Panginoon sa Kristo bilang tao, siya'y anak ni David. Mula sa lahi ni David, mula sa angkan ni David, ang Panginoon sa Kristo. At bilang Diyos, siya'y Panginoon ni David. Kaya ang Panginoon sa Kristo, siya'y Diyos at naging tao. Siya ay Panginoon ni David ngayon at sa hanggang wakas. Ngunit galing siya sa angkan ni David bilang tao, bilang lahi. Kaya, number 1 point, He is the Lord. He was prophesied to be the Lord. Siya ang Panginoon na mula pa nung una hinulaan. Siya ay anak ni David at Panginoon ni David bilang Diyos. Pangalawang punto natin, ito nga yung inawit ni Brother Nats, He is the Lord of creation. Diba? Maganda ng awit ni Brother Nats. Ang ganda ng bituin, ang liwanag. Bakit nasabi natin siya ang Panginoon ng paglikha? Dahil mula pa ng una, siya ay kasama ng Diyos Ama na lumikha. Ang sabi ng Diyos Ama, dalangin natin ang tao sa ating wamis. Sino ang kausap ng Ama? Ang Panginoon Jesus. At dito rin nagpapatunay sa Hebrews chapter 1, verse 8 and verse 10. Chapter 1, Hebrews chapter 1, 8 and 10. Ito ang sinasabi, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakilanman. At ang sentro ng katwiran ay isang sentro ng iyong kaharian. Sa verse 10, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay ilagay mo at pinasaligan ng lupa at ang mga langit ay may gawa ng iyong mga kamay. So, napakalinaw, no? Ang ating Panginoon sa Kristo, He is the Lord of creation. Ganyan din makita natin sa 1, Kabanata 3. So, ang magitan niya ginawa ang langit at lupa. Sa Colosas 1:16, sapagkat sa kanya hindi na lang ang lahat ng mga bagay sa kalangitan at sa kalupaan. So, ang ating Panginoon sa Kristo, siya ay Panginoon ng paglikha. Kasama siya sa paglikha. At napagdada ng awitin, ano? Hindi ko naman sinabi sa kanya yun, pero maganda yung choice niya kasi kasama sa points ko, sa number 2 points. He is the Lord of creation. Kaya yung temang ito, kung napapansin nyo, yung sense of Kristo ay Panginoon, pwedeng gamitin sa lahat ng panahon yan. Sa lahat ng season ng buhay natin. Sa lahat ng all over natin ng bilang isang Kristiyano. Kasi nga, sabi dito sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 11, siya ay Panginoon mula pa ng kanyang pagkasilang o incarnation. Sabi dito, sapagkat ipinanganak ko sa inyo ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So doon pa lamang sa kanyang kapanganakan o incarnation, ano ang pahayag ng mga anghel? I give you good tidings of joy. Binibigyan ko kayo ng magandang balita na isisilang ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Hindi lamang siya yung helpless baby in the manger. He was prophesied to be the Lord of Lords, and King of Kings sa langit. At siya ngayon, siya ang ating Panginoon. Hindi tayo ang Panginoon ng ating buhay, siya ang ating Panginoon.
Marami ding tinawag sa kanya. Kung may reference tayo titingnan, kaya tinawag na the Lord of the Sabbath, Mark 2, verse 28. Lord of the Harvest, Matthew 9:38. Siya ang Lord of the Sabbath, sapagkat siya lamang, ano ba ang Sabbath? Siya lamang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Ano ba ang Sabbath? Kapahingahan. Yan ang inuutos sa mga tao ngayon. Kaya may day off ang tao. Nagtatrabaho, meron siyang day off sa araw. Pero ang tunay na spiritual na makapagbibigay ng kapahingahan ng ating Panginoon sa Kristo. That's why He called the Lord of the Sabbath. He is the Lord of the harvest. Pag-aani. Kaya tayong mga Kristiyano, binabahagi natin yung Ebanghelyo. Pero sa makapangyarihan niya lamang, tayo makapag-aani. Diba? Ano sabi ng salita ng Diyos? Diba? Si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero ang Diyos ang mag-aani. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Number 4, mabilis ba tayo? Bagal. He is the Lord of salvation. He is the Lord of salvation. Noong nabuhay na maguli ang Panginoon sa Kristo, binigay sa Kanya yung full title. Yung full title ng pangalan. The Lord Jesus Christ. Kaya nung nabuhay na maguli ang Panginoon, dahil nga, nung una nagpakita ang Panginoon, wala si Tomas. At nung pangalawang nagpakita ang Panginoon sa kanila, anong sabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Saan natin pumakita yon? Sa 1:20-28. Ang sabi ng ibang reliyon, nagulas lang ang si Thomas. Yan ang mga reliyon na hindi na naniniwalang si Yesu Cristo ay Diyos. Pero yung declaration ni doubting Thomas, the Lord and my God, ito ay declaration ng ating pananampalataya. Kasi Yesu Cristo ay Diyos. Siya ay Panginoon at Diyos natin. At magmula noon, si Apostol Pedro, pinakilala niya na ang buong titulo ng Panginoon. Makita natin yan sa Acts chapter 2, verse 36. Sabi dito, pagkatalastasin na ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na yung pinako sa krus. So, nung nangaral na si Apostol Peter, pinakilala niya na yung buong pangalan ng Panginoon. Siya'y ano? Panginoon, Kristo at Jesus. Yung buong pangalan niya. Kaya pagdating sa Acts, yung buong pangalan hindi ko nangaral. Katulad ng ating nasa likod, sino sinabi doon? The Apostle Peter, ay Apostle Paul, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Pagdating dito, sa Romans chapter 10, verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus, ang Panginoon Jesus, pinakilala niya yung buo niyang pangalan. Siya ang Lord. Ang ibig sabihin ng Lord ay yung Master nga, God. Ang Jesus ay tagapagligtas. Ang Kristo ay hindi apelyido kundi titulo ng ating Panginoon. Title, which means the Anointed One, the Messiah, Christ. Kaya napakahalaga niyan, mga kapatid, sa panahon natin, kapag i-concept natin ang si Jesus, ang Panginoong Jesus. Kung minsan, Kristiyano na nakikigaya pa sa panahon natin, minsan, sabi niya sa baby niya, lumapit ka kay Papa Jesus. Mali po yun, mga kapatid. Hindi siya Papa Jesus. Siya ay Panginoong Yesu Cristo. Minsan, di ba, unaware kahit Kristiyano na, no? Hindi siya Papa Jesus. Siya ay Lord Jesus Christ. Kaya ano sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 5,
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and your servants for Jesus' sake. For we preach not ourselves, but we preach Christ the Lord. Siya ang Panginoon. We preach and proclaim the rightful title, the Lord Jesus Christ. Kaya yun yung ating pangaral na yun, ang Ebanghelyo. Kaya pangaralan natin ang kabuuan ng ating Panginoon sa Kristo. Kapagkat deserve na yun, karapat-dapat sa kanya yun. He is worthy of the full title, the Lord Jesus Christ. Number 5 point, He is the Lord, our supreme example. Makita po natin yan sa John chapter 13, verse 14 and 15. Sabi dito, kung ako nga ang Panginoon at Guro, ay naghugas ng iyong mga paa, ngayon naman ay nararapat din maghugasan kayo ng mga paa sa isa't isa. Verse 15, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin naman ninyo ang ginagawa ko sa inyo. Kung ako nga ang Panginoon at Guro, sabi na. Kung ako ang Lord and Master, gagawin nyo ang halimbawa. Ano yung halimbawa nyo? Unang-una, siya ay nagpakumbaba. Naging lingkod, servant. At hinugasan ang isa't isa. Nagpakumbaba, lingkod, at hinugasan ng isa't isa. Paano natin sasabihin tunay natin Panginoon o Panginoon sa Kristo? Naguhugasan tayo ng paa sa isa't isa. May malasakit sa isa't isa. Yun ang halimbawa ng Panginoong sa Kristo. At yung aking last point, baka ipaumarin nyo sa aking last point. Why Jesus Christ is Lord relevant today? Bakit napapanahon ang salitang ito, si Yesu Kristo ay Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, hanggat maaari, ayaw kong pag-usapan ang mga political issues. Yung mga usaping political, pero dapat yung usaping spiritual. Merong isang leader ng isang iglesia na alam natin, he is innocent until proven guilty. Kilala niyo sila siguro siya, no? Sapagkat dala-dala niya ang pangalan. Siguro hindi mo na palidimandan, wala ko sinabi. Jesus Christ is Lord. Kaya sinabi ko muna, he is innocent until proven guilty. Pero abogado dito, no? So bakit kaya sa panahon natin, totoo na siya ay inosente hanggat di siya hatulan? Dahil sa social media, anong nangyari mga kapatid? Nilalapastangan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Yung taong bayan na naghalal sa taong ito, ang taong bayan din ang ano, di ba sila may agam-agam? Meron silang, hindi na sila parang naniniwala. Kung si Jesucristo ang Panginoon, bakit sa panahon natin, nilalapastangan ang pangalan ng Panginoon? May dahilan yan, mga kapatid. Hindi pwedeng walang dahilan. Kaya nga ang Christian leader na ito, hindi lamang siya government official, kundi siya ay leader ng Kristiyano pananampalataya. Tanong ako sa abogado, maliliman na lang. Pero, yung usaping spiritual, mahalaga sa atin yan, mga kapatid.
sapagkat tayo Kristiyano din. Dala-dala niya ang pangalan ni Yeso Kristo. Dala-dala niya ang pangalan ni Yeso Kristo. Sinabi niya, mahal niya ang Panginoong Jesus. Pero nakita natin, generally, may agang-agang ang tao. Hindi sila naniniwala. Bakit kaya nalalapastangan ang pangalan ng Panginoon? Mayroong isang abogado, sabi niya, noong tinanggap niya ang pangalan nito, ang apelido ay Remulla. Ligtas na siya sa kaso. Di ba, blasphemy yun? Alam niyo yung terminong tatanggapin mo ang Panginoon, yan ay Ebanghelyo, di ba? Ebanghelyo, mga kapatid, yung tatanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Sinabi ng isang sarcastic. Bakit naging sarcastic yung tao? Sapagkat yung mga taong bayan, hindi na naniniwala, mga kapatid. Bakit natin pinag-aaralan ito? Sapagkat apektado tayo, usaping espiritual. Kapag nilalapastangan ang pangalan ng Panginoon, masasaktan tayo. Sapagkat yun ang ating pinangangaral eh. Lahat ng mga tumatayo dito, pinangangaral ng Panginoon Jesus. Tapos dalagyan mo ng kung ano-ano. BBM is Lord. Remulla is Lord. Ganun. Junior is Lord. Di ba paglapastangan sa Panginoon yun? Sabi mo, attorney, hindi ako magiging. Kasi sinabi ko, he is innocent until proven guilty. Pero, mahalaga yun, sabi. Hindi lamang pampolitika yan. Apektado tayo. Kapag dala-dala niya ang pangalan. Primary concern natin yan. Pangalawa, yung pangalawa ko. Kaya bilang Kristiyano, pinapanalangin natin siya, ginagalang siya, kapag sinala sila ng tao, tinulungan ng tao. Pero kung mali, nanapastangan ng pangalan ng Panginoon, yung mali yun. Kapag yun ang ating pinapangalan ang Panginoong Jesus. Sa Amerika, maraming Christian leader ang bumagsak, mga kapatid. Sa adulterous, sa pamunan niya. Sila ay bumagsak. Sa Pilipinas naman, corruption, pera. Hindi lamang isa. Kaya pala yung pinuulit, sila inosente until they proven guilty. Pero ang tanong ng taong bayan, dala-dala din na ang pangalan ng Panginoon. Pangalawa, kung si Yesu Kristo ay Panginoon, bakit questionable ang kanilang patotoo? Ito ay hamon sa atin, mga kapatid, di ba? Kaya ang Kristiyano, kapwa Kristiyano, totoo ang sinasabi nila. You cannot serve two masters. Kaya ang isang Kristiyano, ang pangunahing pagkakakilanlan niya, identity niya, siya ay Kristiyano. More than that. Ngayon, ang pagkakakilanlan niya, siya ay government officials, more than ay Christian leader. Diba? Di ba masakit yun? Kung ikaw ay Kristiyano, pangunahin, ikaw ay Kristiyano. Christian leader. Kaya ang pagiging patotoo ng mga Christian leader ay ating babantayan. Katulad ng pagbabantay natin sa ating sarili. Ano sabi ng salita ng Diyos? Sabi sa Matthew 5:13, sabi dito, kayo ang asin ng lupa, ngunit ang asin ay tumabang. Ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa, mga kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at tsukaran ng mga tao. Ano ibig sabihin? Kung ikaw ay isang Kristiyano, kung ikaw ay isang leader, pag nawala na yung patotoo mo, katulad ka ng asin, di ba?
na matabang at nasa lupa at niyuyukaran, wala ka ng patotoo. Wala ka ng patotoo. Kaya nga, anong sanhi ng paglapastangan sa pangalan ng Panginoon? Kasi yung patotoo mo ay nawala na. Yung asin, yunuyukaran na lang. Wala ka ng alat. Di ba? Bakit natin pinag-aaralan ito? Sapagkat hindi lang siya, tayo rin mga kapatid. Mag-ingat tayo. Sa ating patotoo. Baka yung alat natin ay wala na. Baka yunuyukaran na lang ng tao. Kaya yunuyukaran ng tao, yun ang sanhi kung bakit nilalapastangan nila ang pangalan ng Panginoon, di ba? Yun ang sanhi, yun ang dahilan kung bakit nilalapastangan nila ang pangalan ng Panginoon. Kaya pangatlo, hindi lamang sa mga politiko, hindi lamang sa mga Christian leader, kundi sa atin lahat, mga kapatid. Ito'y hamon. Dapat tayong maging maingat sa biyaya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Anong ibig sabihin? Sabi sa Mateo 21, 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Anong sabi sa Lucas, kabanatang 6, kabanatang 46, Luke 6:46, at bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Kung si Heso Kristo ang Panginoon natin, tayo hindi lang natin siya tagapagligtas, kundi siya ang ating Panginoon. At tayo'y sumusunod sa Kanya. Obedience. Number 2, gumagawa ng kalooban ng Ama, doing the will of the Father. Hindi lamang tagapakinig, kundi tagatupad ng salita. James chapter 2. Nagpapasakop, submission sa kanyang pagkapanginoon. At nagpapailalim sa kanyang otoridad. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Ang mga nangyayari sa ating bansa ay maging aral sa atin yan bilang isang Kristiyano. Pag tayo maging maingat din sa ating buhay. Darating ang isang panahon, lahat ng pamunuan, lahat ng hari ay mawawala. Lahat ng kapangyarihan ay lilipas. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang bawat tuhod, ang bawat dila, every tongue, and every lips, and every knee shall bow and confess that Jesus Christ is Lord. Anong awitin natin kanina? My heart rejoices. Diba? Kung si Yeso Kristo ang iyong Panginoon na tagapagligtas, ang puso mo ay magaganap sa langit. Pero, on the other part, your heart will ache sa impyerno. Sasabihin mo, si Jesus ang Panginoon. Kasi sabi ito, lahat ng dila lahat ng tuhod Kaya sa ating mga ligtas, my heart will go on rejoicing and declare that Jesus Christ is Lord. Ngunit sa kasalukuyan, tinanggap mo na ba ang Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay? Inamin mo ba na ikaw'y nagkasala? Na humingi ka ng tawad sa Kanya? At tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay? Sabi nga ng isang mangaral, do you believe that Jesus Christ is Lord? Yes, of course. Pero ang tanong, is Jesus Christ is your life? The Lord of your life? Is Jesus Christ the Lord of every aspect of your life? Naway, sa tulong ng Panginoon at sa biyaya niya, masabi natin siya ang ating Panginoon. Siya ang lahat-lahat sa atin. At
nawang mangyari sa ating buhay na mga tao, na mga hindi mananampalataya ay lapastanganin ng pangalan ng Panginoon. At huwag nawang mangyari na ang ating patotoo sapagkat tayo nagpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon natin, na ating patotoo ay mawala dahil sa ating ginagawa. Sabi nga ng isang unbeliever, di ba? Sabi ng unbeliever, sabi niya, totoo yung sinabi ng unbeliever eh. Kung sino ba yung maingay, siya ay taliwas sa kanyang sinasabi. Di ba totoo yun sa narinig natin? Di ba napansin yung isang government official, siya ay lumipat sa kabilang block, tahimik lang siya eh. Kaya yung maingay, siya pa ang maingay, mga kapatid, di ba? Naway mawala, hindi, huwag sa atin mangyari yun. Na tayong maingay, pero ang ating patotoo ay hindi mag-isa. Naway si Jesucristo ang ating buhay. Sa bawat aspeto ng ating buhay, tulungan tayo ng Panginoon na siya ang ating Panginoon, ang ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito. Kaya namin tinalakay ang usapan dito. Kapagkat ito ay dala-dala namin pangalan. Dala-dala namin ang pangalang Kristiyano. Dala-dala namin si Jesucristo ang Panginoon. Naway ingatan niyo po kami upang ang mga mananampalataya, upang ang hindi mananampalataya ay lapastangahan ng iyong pangalan. Naway ingatan niyo po kami na ang aming patotoo ay maging epektibo. Kung ano ang aming sinasabi, kung ano ang aming ipinapahayag, ay dapat makita sa aming buhay. At dalangin namin sa mga hindi mananampalataya na sila'y makakilala rin sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya po ang maluwalhati sa umagang ito, sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa mga salita ng Diyos na ating narinig na tunay nga naging pagpapala sa mga sa atin at maging hamon sa buhay Kristiyano natin upang pagod natin paglingkuran ng Panginoon ng pag-ingat sa ating mga kapitid. At habang pinagbuhay-buhay po natin ang salita ng Diyos, tayo na po tumawid sa paglilingkod sa ating Diyos. Sabay-sabay po natin awitin at sa uling talata, tayo po itatayo para sa ating closing prayer.
salamat po sa bawat puso na nandito, Panginoon, na kasama ng aming layunin na iyong mapapurihan ka, Panginoon, na higit at makarinig po ng iyong mga salita. Salamat po sa katahimikan at tinutulog mo sa bawat sa amin, sa mag-alap ng buhay na ikinig. Salamat sa mga biyaya na blessings na amin pong natamo sa umaga nito, Panginoon, sa pamamagitan po ng mga mensahe namin pong narinig, Panginoon. Panginoon, kami po ay nananangin at hinihiling po sa iyo sa oras na ito na nawa nakikita mo ang bawat puso sa bawat isa amin po ngayon. At alam mo kung sino talaga o ano talaga ang layunin namin sa buhay ito, Panginoon, bilang anak mo. Nawa kaming mga anak mo sa umaga nito ay masasabi po namin na ito po talaga ang aming Panginoon at buhay. Panginoon ng aming puso, Panginoon ng aming kaisipan, ng aming kabuuan, Panginoon. At sa aming ito nito ay makipakita po sana namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay na makikita ng mga tao na kami po ay lumalakad at nakikita po nila ang aming Panginoon sa buhay po namin, Panginoon. Kaya sa umaga nito, salamat sa mensahe ang aming po narinig na sa pamamagitan po ng iyong anak na ginamit mo, Panginoon, ay naging ang pagpapala ang mensahe ng Panginoon. Salamat sa aming kapatid mo. Ibinigay mo sa umaga nito, bigyan mo pa po siya ng habang panahon, alakas sa spiritual, physical, magamit mo pagpupusan sa iyong ministeryo, Panginoon. Salamat sa katahimikan ng tinutulog mo sa bawat isa amin at nanalangin kami sa umaga nito. Kung sino man pa po, isa o dalawa na wala pa po rin ng kaugnayan o hindi pa po, Panginoon, ang kailang buhay, Panginoon, ay sa amitan po ng mga mensahe ngayon po natin nawa ay mapag-decision siya, Panginoon, ito, Maria, Panginoon, sa iyong buhay. Nagabi ka niya, Panginoon, sa iyong Diyos, asarin mo po ligtas. At kung meron pa po, nasa umaga nito na ang mga kapatid po namin ay dito na-attend, ay ano man po ang naging dahilan, Panginoon, patubayan mo sila sa susunod na gawain, sa susunod na araw, ay makakasama po namin sila, Panginoon. Muli, ang aming po susunod na gawain, which is ang aming prayer meeting, bless mo, patubayan mo, bawat sa amin, ang sa amin, patubayan mo, bawat sa amin. Muli, binabalik po namin ang mataas na pagpupuri, sa salamat, sa mga tanging pangalan namin. Ito po, sa ating preaching service.